Hoy, hoy, hoy. Zangshan, saan ka pupunta? Hindi pa oras ng uwian na. Pakiusap naman, Boss Wang. Babalik na kayo ng asawa ko mula sa kanyang paglalakbay. Kailangan ko siyang salubungin sa may tarangkahan ng lungsod. Anong nangyayari? Bakit ang daming tao mula sa akademya? Sa ilalim ng Zun Sect. Ako si Hu Zhengming, punong guro ng Zun Academy. Pagbati, kagalang-galang. Lanan. Sa inyong lahat. Sino si Zangshan? Ikaw si Zangshan. Pagbabalik sagot sa kagalang-galang. Ako si Zangshan. Kilalang-kilala mo ba? Si Zhang Xiaolai. Tungkol sa sinabi ng nakatatanda. Siya ang aking asawa. Tumahimik ka. Anong karapatan mo, palaka, para makasama ang pinsan ko? Zangshan, makinig ka. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng magpakilala bilang asawa ni Zhang Xiaolai. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung kitilin ko ang buhay mo. Nasaan si Xiaolai? Ano ang ginawa ninyo sa asawa ko? Gusto kong makita si Xiaolai. Tumahimik ka, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Saan ka na, saan ka na? Kamusta ka na? May sugat ka ba? Inay, bakit ka nandito? Wala na bang anak? Sinasabi mo pang okay lang. Dugo na ang ilong mo. Ang ginoong ito. Maaaring itanong kung nasaan na si Zhang Xiaolai ngayon. Hindi na kailangan. Ang mga langaw sa langit at mga anay sa lupa ay nasa magkaibang mundo. Talagang dalawang mundo ito. Ang mga naunang pagkikita ay isang aksidente lamang. Narito ang 1,000 ginto. Ito ay bilang kabayaran sa inyo ng ina at anak. Ang dokumentong ito. Hindi pipirmahan ng anak ko. Hindi pipirma. Gusto mo ba ng higit pa? Ay naku, kapag may ganitong pera. Natatakot ka bang hindi makahanap ng mas magandang babae? Hindi, ayaw namin ito. Noong una, dinala si Em mula sa parang pauwi. Hindi ito ang larawan. Ang dahilan kung bakit sila nagkatuluyan ng aking anak na lalaki ay dahil sa kanilang sariling damdamin na umusbong. Kung talagang ito ang nais ni Xiaolai, mas mabuti pang maghiwalay na maayos. Walang dahilan para umabot pa sa ganitong sitwasyon. Tungkol naman sa pangalan ng paghiwalay ng asawang lalaki, hindi dapat pasanin ng Zhang family. Kung hindi dahil sa pamangkin kong babae, na kailangang bigyang kahulugan ang buong sanhi at bunga, upang maiwasan ang pagkakaroon ng masamang isip sa hinaharap. Matagal na kayong patay. Matigas ang ulo. Sang-ayon ako sa pinsan kong babae na huwag patayin ang anak mo. Pero hindi ko sinabi na hindi kita papatayin. Mabaho kang bata. Huwag saktan ang nanay ko. Lene, kung gusto mong mamatay, di tutulungan kita. Lumabas na si Zhang Shami. Swerte ng Zhang pamilya. Yung matandang babae, umakyat sa bundok. Nakakuha pa ng ganitong magandang diwata bilang manugang. Sa puntod ng ninuno, siguradong may usok na angkalan. Asawa ko. Tumahimik ka. Kung mag-inay ka pa, papaluin kita. Xiaoxuan, tigil na. Ate, huwag kang magpalambot ng puso. Ate, ayaw niyang pumirma sa kasulatan ng hiwalayan. Kahit patayin mo siya, kasalanan niya yon. Umalis ka muna. Ako na ang makikipag-usap sa kanya. Bakit? Pirmahan mo na. Alam kong malinaw sa isip mo ito. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito, para ikaw at si Tia ay maging ligtas. Tia, Zhang Xiaolai. Ngayon, hindi pa tayo naghiwalay. Ang aking ina ay iyong biyanan. Tinawag mo pa siyang tiyahin, itinuturing na hindi marunong gumalang. Ang asawa ay dapat igalang ng asawa. Pinipilit mong magrebelde ang asawa. Itinuturing na hindi tapat. Inalagaan ka ng aking ina mula pagkabata. Hindi mo siya pinagsisilbihan hanggang sa kanyang pagtanda. Ito ay para sa kawalang katarungan. Ikaw, isang babaeng hindi tapat, hindi mapagmahal sa magulang, at hindi makatarungan. Hindi na kailangan ng Zhang na pamilya. Mangahas ka. Isang maliit na langgam, na naglakas loob na insultuhin ang aking pinsan sa harap ng lahat. Shan, anong nangyari sa'yo? Nanay, hindi. Huwag mong saktan ang nanay ko. Zhang Xiaolai, kung mayroon ka pang kahit kaunting pagkatao, huwag mong hayaang saktan ang nanay ko. Xiaoxuan. Ate, tingnan mo kung anong itsura mo dahil sa usok na ito. Kung magpapatuloy ka ganyan, maaaring magdulot ito ng masamang epekto sa iyong pagsasanay. Huwag mo nang alalahanin to. Ibigay mo na lang kay maliit na kapatid na babae. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pipirma dito,
Agad kong susunugin ang matandang babae. Hindi. Hindi pwedeng pumirma. Hindi pwedeng pumirma si Shenner. Tigil. Pipirma ako ngayon din. Pakiusap, pakawalan mo ang nanay ko. Tingnan, nakapirma na ako. Pakawalan mo na ang nanay ko. Zhang Xiai, pakiusap. Pakawalan mo ang nanay ko. Xiao Xuan. Sobra na, labis ka na. Ano man ang sabihin. Sila rin ay dati kong mga kamag-anak. Ate, huwag kang magalit. May mga tao talagang kailangang gamitan ng paraan para matauhan sila. At saka, hindi ba tinutulungan din kitang tapusin ang mga nangyari noon? Naku, ang boring naman. Akala ko pa naman matatag ka. Ayoko na ate, alis na tayo. Alak. Naglalaro ang mga bata sa bahay. Tapos na ang lahat ngayon. Ayokong may kahit anong salita pang kumalat tungkol dito. Isang tabak na pumutol ng bundok. Ganyang kapangyarihan, baka kahit ang pinuno ng Zunsek ay hindi magagawa ito. Gaano kaya kataas ang antas ng lakas ng nakatatandang iyon? Nasa rurok na ba siya ng Jaidan o isa na siyang alamat na Yuanying na makapangyarihan? Ayaw ko lang sanang magdagdag ng pagnanasa sa pagpatay. Umaasa akong mag-ingat kayong lahat. Ito ay isang elixir ng pagbabalik buhay, at isang pil para sa pundasyon. Ang una ay makakapagpagaling ng mga sugat. Ang pangalawa ay maaaring ituring na kabayaran. Matagal na tayong magkakilala. Alam ko ang iyong pagkatao. Ngunit ang daan ng pagsasanay ay napakahirap. Para sa iyong kakayahan, tila napakahirap. Sa katunayan, ang maging isang ordinaryong tao at maging masaya sa loob ng 100 taon ay hindi rin masama. Sinasabi ng mga tao na ang daan ay walang awa. Ngunit ako'y nais na ipagpatuloy ang nakaraan. Ang kabaong ng aking ina ay inilibing na ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng gabing ito, ito na ang ika-7 araw. Ang dapat mangyari ay nangyari na rin sa wakas. Narito na ang 2 pildoras. Ngunit ito ay isang limos na nakuha ng aking ina sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya gusto kong ipagpalit ito. Isang kumpletong teknik para sa yugto ng pag-ipon ng enerhiya. Magaling. Ang kabataan ay marunong umunawa at magsakripisyo. Napakabuti. Pero hindi ko maibibigay sa iyo ang buong teknik na gusto mo. Sa loob lang ng aking kapangyarihan, maaari ko lang ibigay sa iyo ang unang 6 na antas ng condensing key. Ayos na rin. Nakuha ko ang bagay na ito noong huling pagsasanay ko bilang leader. Pinulot ko ito mula sa isang bangkay na hindi kilala ang pagkakakilanlan. Kun mo na. Isipin mo na lang itong kabayaran para sa huling 3 antas ng teknik. Zhang Xiaolai. Magsisisi ka rin. Balang araw. Darating ang araw. Na ibabalik ko ang lahat ng ito ng 100 beses, 1,000 beses. Zhang Xiaolai. Nandito ako. Ginoo, hindi na intindihan ni Xiaolai ang tanong na nais mong itanong. Kung kailangan mo pa ng tulong, magsalita ka lang, Xiaolai, Xiaolai. Marahil, ang bagay na ito ay makakatulong sa akin. Xiaolai. Nandito ako. Kailangan kong maging kalmado. Baka hindi pa gaanong lumayo si Xiaolai. Xiaolai, Xiaolai. Nandito ako. Kaya mo bang sabihin sa akin ang sagot sa anumang tanong? Ano po ang sinabi ninyo, amo? Hindi ko po masyadong narinig. Gusto ko ng kumpletong pamamaraan ng cultivation para sa condensation stage. Nahanap na ang mga paksa na may kaugnayan sa yugto ng pagbuo ng enerhiya para sa iyo. Nais mo bang buksan ang browser upang tingnan? Buksan na, buksan na. Bukas na ang iyong browser. Kung hindi ka nasisiyahan sa mga resulta ng paghahanap, maaari kang mag-imbestiga pa. Maaari ring dumaan sa forum. Sa pamamagitan ng forum,
Ito ay isang forum para sa talakayan ng mga issue. Maaari mong ilagay dito ang iyong mga hiling. Pagsasanay sa immortal, tumakas ang asawa sa ibang tao. Namatay pa ako sa kamay ng isang immortal. Humihingi ng tulong mula sa mga Diyos kung paano mabilis na maging malakas at makaganti. Kapatid, magpakatatag ka. Siguradong sumali ang asawa mo sa Hihuan-sek. Natuto na siyang magmaneho ng tren. Matapang. Ano nang magiging kalagayan ng aming matandang demonyo na si Han sa iyong mga maling argumento? Mas mabuti pang maghanap ka na ng sekta. Kung walang yaman at mga pamamaraan, walang silbi ang sekta. Sa wakas, naintindihan ko na. Ano ba talaga ang maliit na itim na kahon na ito? Masyado akong mababa ang kakayahan. Tinanggal ako ng akademya. Kaya hindi ako makapasok sa sekta. Sa ngayon, mayroon lamang mga teknik mula sa unang 6 na antas ng key condensation. Gusto kong maghiganti. Humihingi ako ng tulong mula sa mga makapangyarihan. Ayon sa sinabi mo, dapat kang kabilang sa panahon ng muling pagsilang ng espiritu. Kaya kailangan lamang ay sapat na espiritu. Ang espiritu ay isang enerhiya na nasa lahat ng dako. At ang enerhiya na ito ay umiiral sa lahat ng bagay sa mundo. Kung ganon, ang sa ngayon ay naiisip ko na pinakaangkop na medium para sa pag-purify ay Senior, pakituro naman sa akin kung paano makuha ang oxygen mula sa tubig. Anong mga kagamitan ang kailangan? Sundin mo lang ito. Pareho lang ang prinsipyo. Ayon sa mga datos, wala namang kakaiba sa mga gamit na kasangkot dito. Kahit yung mahalagang kuryente, sapat na sapat ang natutunan kong teknik sa paghawak ng kidlat. Ako si Zangshan, nagbukas ng pinto. Masakit. Naku, nagbigay daan ka na rin sa wakas. Akala ko patay ka na sa loob. Tio, masakit, pakibitiwan niyo na ako. Walang kwentang tao. Hindi ba't isang babae lang yan? Anong problema ng isang lalaki kung walang asawa? Kailangan bang gawing hindi tao at hindi multo ang sarili? Tio, okay lang ako. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Tayo'y mga karaniwang tao. Paano natin kayang labanan ang mga Diyos? Ang tao'y namamatay tulad ng pagpatay ng ilaw. Hayaan na lang ang mga hindi magandang nangyari na lumipas. Yung pera, ang punong guro ng paaralan ang nagpasya. Kumuha ng kalahati at nag-donate sa pribadong paaralan sa bayan. Ang natira ay nandito na. Tio, huwag ka nang magsalita pa. Salamat sa'yo. Ayos lang ako. At magiging mas mabuti pa ako sa hinaharap. Sige. Maganda kung ganyan ang iniisip mo. Hahaha. Ginoong Dao, nagtagumpay ako. Maghintay ka pa. Ako si Zangshan, nangangako dito. Balang araw. Siguradong papatawan ko ng karampatang parusa si Zhang Xiaoya at ang pamilya niya. Dahil sa ginawa nila. Pero bago mangyari iyon, kailangan ko munang lumipat ng tirahan upang maiwasan ang hindi kinakailangang atensyon. Hindi ko inakala na ganito kataas ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya matapos mayonize. Kaunti na lang at maaabot ko na ang 6 na antas ng pagpapalakas ng ki. Natuon na lang ako sa pag-ensayo. Habang may oras pa ako ngayon, mabuti pang pumunta ako sa bayan para bumili ng pagkain. Uy, hindi ba si Zangshan yan? Narinig kong lumipat na siya sa labas ng lungsod. Paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Tama na, tingnan mo ang sarili natin. Hindi naman tayo mas magaling. Talagang hindi patas ang Diyos. Sinasabi mo, masyadong mabait si Zangshan. Kung iwanan mo, iiwanan mo na. Bakit kailangan pang mag-iwan ng ganong kalaking pera? Kung ako ang nakakuha ng perang ito, ang saya sana. Ang ganda ng pangarap mo. Kahit may 100 kilo ng ginto, kailangan mo ring palarin. Yung tao na yon, ipinagpalit ang buhay ng nanay niya para makuha yon.
Kuya Liu, anong tingin mo? Kung hihiram tayo ng pera sa inutil na yon, palagay mo bibigyan tayo. Sa tingin mo ba papayag siya? Talagang baliw na. Pumatay at magnakaw sa loob ng Wushuang City. Kung gusto mong habulin ng Zunsek hanggang mamatay, subukan mo lang. Hindi ganoon. Kapatid na Liu, narinig ko na matagal nang lumipat ang inutil na yon sa labas ng lungsod. Sa liblib na bundok, basta malinis ang galaw natin. Pagkatapos ng lahat, ilibing na lang natin siya sa bundok. Sino ang makakatuklas? Sa susunod na pagpasok sa bayan, kailangan kong pumunta sa pavilion ng paglikha sa Zion Mountain. Bumili ng ilang storage bag. Talagang wala nang masyadong lugar para itago ang mga delikadong bagay na ito. Sino yan? Si Liu ay tumalon mula sa bintana ng napakadiretsyo. Tiyak na may pinagdadaanan dito. Lanan. Baka naman iniisip ni Zhang Shemi ang ating pagkakaibigan bago umalis. Hindi lang siya nagbigay ng isang foundation pill. Maaaring may iniwan pa siyang ibang magagandang bagay. Wala nang pakialam, nandito na tayo. Hawakan natin siya at tanungin, malalaman din natin. Alam ng buong Wushuang City na nasa unang antas lang siya ng key condensation. Ngunit ngayon, ipinapakita niya ang lakas ng ikalimang antas ng key condensation. Kung malaman ng dalawang tao sa likod ito, ang aking lihim ay... Hindi pwede. Hahaha, Liu Xiong. Si Zhang Shan, ang tamad, hindi na makatakbo. Mag-ingat ka, may kakaiba sa taong ito. Ang bilis niya kahit sa antas ng pagbuo ng enerhiya. Walang anuman, hindi ako naniniwala dito. Tayong dalawa pa, hindi kayang talunin ang isang duwag. Mga Ginoo, wala naman tayong alitan noon. Niwala rin tayong away kamakailan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niyo ako tinatantanan. Haha, Zhang Shan. Bakit ka tumatakbo? Hindi ka naman namin kakainin. Nakalimutan mo na ba na dati pa naming pinainom ka? Isa ka palang nakatatandang kapatid mula sa akademya. Hindi ko alam kung anong dahilan at hinanap mo ako ngayon, kapatid na Zhang. Wala naman. Narinig ko lang na malaki ang naging progreso mo kamakailan. Kaya naman, espesyal akong pumunta rito para hiramin ang bote na hawak mo. Hehehe, ano sa tingin mo, kapatid na Zhang? Sa totoo lang, naging magkapatid din naman tayo sa akademya. Hindi ka naman siguro ganoon kakuripot, di ba? Dalawang nakatatandang kapatid. Pasensya na. Talagang isang ordinaryong salamin na bote lamang ito. Ito ang huling alaala na iniwan ng aking ina. Pakiusap, patawarin si Zhang na hindi makasunod. Huwag mong ihandog ang alak, Zhang Shan. Hindi ako umiinom ng parusang alak. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kung may isip ka, ibigay mo na ang boteng ito ngayon. Kung hindi, ano ang balak niyo? Bilang estudyante ng akademya, paano kayo naglakas loob na harangin at magnakaw? Hindi ba kayo natatakot na habulin kayo ng Purple Cloud Sect hanggang sa mamatay? Hehe. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Ang boteng ito ay nakuha lang sa gubat. Tungkol sa iyo, huwag mong sisihin ako, kung may sisihin, sarili mo ang dapat sisihin. Walang kapalarang mayaman. Ngunit nagtataglay ng napakaraming panganib sa buhay. Masyadong delikado. Zhangje, huwag ka nang manakit. Pakiusap, huwag ka nang manakit. Hindi na talaga ako mangangahas pa. Sabi, paano niyo nalaman tungkol sa luwad na botelya? Sino pa ba ang nakakaalam bukod sa inyo? May kasabwat ba kayo? Wala talaga. Tayo lang talaga ang nakakaalam. Ang luwad na botelya ay pinasabog ni Kuya Liu. Kahapon, naubos ang pera sa sugal. Gusto lang naming makahanap ng pera mula sa iyo. Akala ko ibibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sayang. Hindi ka panipaniwala na ito ay kahoy na pagkakabuhol at kontrol ng bagay.
Mga nakatatandang Diyos, maraming salamat sa inyo. Talaga namang epektibo ang paraan ng paglikha ng oxygen sa pamamagitan ng ionization. Sa loob ng isang buwan, nakaabot na ako sa ika-6 na antas ng konsentrasyon. Congrats, Kuya Xiaosan, sa pag-level up. Nagpadala ng pagbati ang mga tao ng Huaguo. Anong kabaliwan, isang buwan? Kasalukuyan, hindi pa umabot ng 12:00. Pinakamataas na 2 oras, okay ba? Sobrang exaggerated naman ng time setting mo. Si Xiaosan ay gumala ng isang buwan. Dito sa atin, 2 oras pa lang ang lumipas. Ganito talaga ang tamang paraan ng paggamit ng chip. Ito. Ito ba ang sinasabing pinakamataas na antas ng pagsasanay? Na kayang gawing banal ang katawan? Ayos, ayos. Bilib ako sa'yo, bilib ka rin sa akin. Ang pangunahing tauhan ay dapat magsanay ng parehong katawan at espiritu upang makamit ang pinakamataas na antas ng pagpapanggap. Gino, Direktor. Hindi ko na nakikita ang aking anak sa mahigit 1 buwan. Wala rin sa paaralan. May nangyari na ba sa kanya? May kakaiba. Sige na. Ang mga estudyanteng sina Liu San at Ergao ay matagal nang nawawala. Upang maibalik ang hustisya sa kanilang pamilya. Ngayon ay ipinapadala si bagong guro na si Fang Bing. Upang manguna sa 10 piling disipulo sa isang investigasyon. Huwag magkamali. Sinasabi mo ba na pumunta sila sa kanluran ng lungsod? Guro. Sa iyon na sugalan. Yung nawala ay hindi naman talaga mga piling disipulo. Kung hindi lang dahil sa imahe ng kolehiyo. Pwede na sana kayong magpabaya lang muna. Bumalik na kayo sa Wushuang City at magpatuloy sa pag-ikot. Sa labas ng lungsod, puno ng panganib. Ako na lang ang mag-imbestiga mag-isa. Hehe, tatakbo ka pa. Tignan natin kung saan ka tatakbo. Hahaha, nasa ika-6 na antas ng konsentrasyon ng enerhiya. Ikaw, nasa ika-6 na antas ka na ng pagpapalakas ng ki. Ang bilis mo naman. Wala pang kalahating taon, di ba? Mukhang natuklasan mo talaga ang sikreto ng maliit na itim na kahon na yon. Limang dragon na sining. Haliging dragon ng lupa. Tumayo ka para sa akin. Uy, ang bilis mo talagang mag-react ah. Gusto kong makita kung paano makakatakas ang mga langgam sa aking bitan. Zhang Shan, huwag ka nang magpakapagod. Kung sa ganitong kakayahan pa ay makakatakas ka, mas mabuti pang huwag na akong magpakita dito sa Wushuang City. 5 Dragon Technique. Wood Dragon Rain. Donkey Thunder Technique. Bigyan mo ako ng sira. Talagang ito ay Thunder Technique. Hindi ko inasahan na kaya mong maabot ang ganitong antas ng isang pangunahing spell. Nagawa mong maging ganito kalakas. Talagang lalo akong nasasabik sa lihim ng Black Box. Hahaha. Ngayon, maaari na bang umupo? Sagutin mo nang maayos ang tanong ko. Sabihin mo kung ano talaga ang nangyari. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kung ayaw mong matulad sa mga kabayo at mula na yon, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Patawarin mo po ako, nakatatanda. Sasabihin ko, aminin ko ang lahat. Ang maliit na kahon na yon, ang totoong pangalan ay Shushu. Anong kamay mas malakas? Sumpa. Patay na bata, kainin mo ang isang malakas na suntok ko. Nagtutulungan ang mga nag-ipon ng enerhiya at mga nagtatayo ng pundasyon sa laban. Zhang Shan, hindi ka ba nag-isip? Paano mangyayari iyon? Anong ikaw? Kumagat ka sa isang suntok ko. Ikaw, mabangis na lobo. Kinuha mo ang aking foundation pill. Ngayon gusto mo pang agawin ang aking mahal na cellphone.
Tingnan mo, hindi kita papayagan. Body Refinement Combat Technique. Ito ang sinasabing Body Refinement Combat Technique. Ano ngayon kung ganon? Kung may kakayahan ka, gamitin mo ang Wooden Dragon Binding para sugurin ako. Nakakainis. Ang tigas ng katawan ng taong to, gusto niyang lumayo. Hindi ba dahil sanay ka sa martial arts? Kaya gusto mong makipagsuntukan ng harapan sa akin. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Golden Dragon Armor, lumitaw. Zangshan, matalino ka. Ginamit mo ang Wood Dragon Bind. Talagang kailangan ng napakaraming espiritual na enerhiya para mapanatili ito. Pero dahil lang ito sa spell na ito, ay hindi tugma sa aking sariling espiritual na ugat. Pero ang gintong baluting ito ay iba. Ginastos ng aking ama ang napakalaking halaga para ipagawa ito ng espesyal para sa akin. Hoy bata, hindi ba't magaling ka? Subukan mong tanggapin ang suntok ko. Hahaha. Akala ko ba'y may kakayahan ka? Hindi ba't gusto mo ng laban? Halika. Akala mo makakatakas ka? Pangunahing kontrol sa bagay. Dapat naisip ko na ito. Ibalik mo ang kahon at sabihin ang kanyang lihim. Ang guro ay hindi na maghahanap ng kasalanan. Palayain ka. Alam mo yan. Palagi akong tapat sa aking salita. Magsinungaling nang nakabukas ang mata. Puro kalokohan. Nagtatapat ka. Bakit hindi ibinigay ang buong set ng teknik noon? Bakit may 6 na antas pa? Anong ibig sabihin nito? Naghihintay ba kayo na magbayad ako ng membership o ano? Mukhang hindi ka iyak hanggat hindi ka nakakita ng kabaong. Sana mamaya, ganito pa rin kalinaw ang bibig mo. Hey, anong ginagawa mo? Bumabala ako, huwag kang lumapit. Nagmamalinis ka na naman. Akala mo ba makakapag-atake ka sa akin? Sinasabi kong bobo ka, pero ayaw mong aminin. Dahil nag-aral ako ng kontrol sa bagay. Paano naman ako hindi matututo ng ibang uri ng kasanayan sa kahoy? Ito bang maliit na kasanayan sa kahoy ang huli mong paraan? Ang dahilan kung bakit ako nakatayo at nakabuhol sa iyong mahika ay hindi dahil sa pagkakamali at hindi pinapansin. Patay na bata. Kainin mo ang isang siko mula sa akin, lolo. Paano magkakaroon ng ganitong purong espiritu ang mga baboy na ito? Napagtanto kong humina na. Ang kondisyon ay milagrosong bumuti. Ang sakit sa dibdib ay medyo humina. Kung sakaling pwede silang lahat na pisilin at kunin ang kanilang lakas. Ano ang ikatatakot ko sa mga lihim ni Zangshan? Hahaha, Zangshan. Kahit gaano ka pa man katuso at mapanlinlang. Sa huli, hindi kayang talunin ng tao ang tadhana. Dapat talagang magpasalamat ako sa iyong sadyang pagkilos. Kung hindi, hindi ko pa matutuklasan ang iyong lihim. Dahil kahit ang langit ay nasa panig ko. Subukan mo na ang isa pang atake, Fire Dragon Explosion. Ano? Fire Dragon Blast. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka sumabog. Wow! Hindi maganda. Hindi madaling manatili dito. Ang matandang tao ay mabilis na humahabol. Si Fang din ba ay tatay o nanay mo? Walang pahinga kahit isang saglit para sa akin. Mga kaibigan, pwede bang magtanong, paano kung may humahabol sa iyo at nahulog ka sa putik? Naghihintay ako, medyo nagmamadali. May dala akong oxygen tank. Bakit pa ako matatakot na malunod? Magsimula ka nang umalis. Marami pa akong libu-libong code na hindi pa nasusulat. Huwag ka nang mag-imbento. Bukas, ipapagawa ko sa dalaga na amut ka. Bakit nawala? Dapat tama ang nararamdaman ko kanina. Tama rin. Mula sa natitirang espiritu sa ibang lugar. Iyon ay tiyak na kapangyarihan mula sa pagsabog ng magic tool.
Lene, sa kakayahan ni Zhang Shan, hindi siya makakapatay kay Fang Ding na bagong nagtatad ng pundasyon. Siyempre, wala rin siyang kakayahang makapasok sa kailaliman ng libis na ito. Lolo. Lolo. Nakaabot na ba sa breakthrough ang ate Lai ko? Huwag kang maging walang galang, si Yao Xuan. Ganyan ka kabaduy. Anong klaseng asal yan? Lolo Zeng. Gusto ko lang malaman kung kumusta na si ate Lai. Si Ai, talagang kahanga-hanga, bihira ang ganitong talento sa apoy sa loob ng isang siglo. Hindi ko akalain na pagkatapos ng pag-restart. Sa loob ng wala pang 6 na buwan, nagtagumpay na siyang makapagpatibay ng pundasyon. Sobrang hindi ka pani-paniwala. Kakauwi lang mula sa Wushuang City, gaano katagal pa lang. Haha, ang galing. Talagang mahusay si ate Lai. Jaihong, malaki ang nagawa mo ngayon. Mamaya, pumunta ka sa pavilyon ng karangalan para kunin ang gantimpala mo. Salamat, punong lahi, salamat, punong lahi. Si Ai ay isang pambihirang talento sa Tiandun Mountain, bihira sa loob ng 100 taon. Sa ganitong bilis ng paghasa, malaki ang posibilidad na makapasok ka sa King Kang Sect sa loob ng 10 taon. Hindi ko na palalain pa ang nangyari kay Jaihong sa pagkakataong ito. Pero ayokong maulit pa ito. Nauunawaan ko po, aayusin ko na po agad. Tungkol sa nangyari kahapon, tinitiyak kong hindi na maulit iyon. Sige na, tama na. Kaka-breakthrough lang ni Aya sa kanyang antas. Kailangan pa niya ng panahon para patatagin ang kanyang lakas. Maghiwa-hiwalay na muna tayo. Lolo Zeng, ano ba talaga ang nangyari kay Ate Lai? Sabi nila, sa mahihirap at liblib na lugar nagmumula ang masasamang tao. Hindi ko akalaing may naiwan pala siyang ganyang karaming ginto at pila. Pati na rin ang Zujidan. Nakakagulat na buhay pa si Zhang Shan. Nasa mahalagang yugto ng pagbuo si Ate Lai. Biglang nasira ang Gathering Spirit Array. Kung hindi kumilos ang pinuno sa tamang oras, maaaring hindi siya makapagtagumpay. Nasira ang Gathering Spirit Array. Ano ang kinalaman ni Zhang Shan dito? Iba ang pamamaraan ng G family. Pinakamasapantay sa epekto ng sanhi at bunga. Nang mabali si Baijay, nasira ang pader. Dahil ito sa hindi pa buo ang karma ni Zhang San. Hindi pa matatapos ang karma niya kung hindi siya mapatay. Madali lang yun. Aalis na ako sa Wushuang City. Siguradong papatayin ko si Zhang San, putulin ang kanyang katawan. Maganda rin yun. Habang hindi pa nakakalabas si Baijay. Bilisan mo at bumalik ka agad. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong walang matitira. Pwe, mahirap. Ang laki ng espasyo pero ganito lang kaunti ang laman. So, ang tunlong Jubian pala ang pangunahing teknik. Ang gulong na pamamaraan ni Fang Ding ay mababang bersyon lang nito. Ang pangunahing kakayahan nito ay pwedeng pagsamahin sa ibang mga teknik. Napapalakas nito ang mga basic na teknik at nagiging dragon type na ultimate move. Walang pakialam kung saan nakuha ang batang iyon. Ngayon, akin na siya. Sa ngayon, hindi ako kulang sa mga teknik. Mas mabuti pang magtago dito at mag-aral. Ay, bakit siya ito? Bakit nandito na naman ang batang ito? Ah, ikaw pala, nakatatanda. Nakatatanda, ano ito? Nasaan si Zhang Shan? Ibigay mo siya sa akin. Tungkol sa sinabi ng nakatatanda, 1 buwan na ang nakalipas mula nang patay ni Zhang Shan ang guro ng aming institusyon na si Fang Ding. Tumakas siya sa kagubatan ng Qianzhang at hanggang ngayon ay hindi pa natagpuan. Biro lang. Isang tao na nasa antas ng key condensation ay kayang pumatay ng guro sa iyong institusyon. Bola lang yan. Tama ang sinabi ng nakatatanda kanina. Ang mga elite na disipulo ng ating akademya ay nasa labas ng Thousand Miasma Forest. Naghihintay lamang sa paglitaw ni Zhang Shan. Iyan nagtatago siya sa loob at ayaw lumabas, hindi ba? CJ, dahil dyan, pilitin natin siyang lumabas. Hulihin ang lahat ng tao sa lungsod na may kaugnayan kay Zhang Shan. Ilagay silang lahat sa kulungan. Kahit na mga kaibigan o kapitbahay. O kahit sino na nakipagbati. Kahit isang aso. Lahat sila ay dadalhin ko. Ano? Paano? May problema ka? Wala. Hindi ako nangahas.
Gagawin ko agad, gagawin ko agad. Direktor Huo, si Zhang Shan ay tauhan lang na inupahan ng tatay ko. Wala kaming kinalaman dito bilang pamilya. Yung dating asawa niya ang gustong pumatay para patahimikin siya. Anong kinalaman namin doon? Kung hindi kayo magpapairal ng katarungan, ayos lang. Bakit ka pa tumutulong sa kasamaan? Tumahimik ka, isara mo ang bibig mo. Huwag. Aking anak. Tumahimik. Sino mang muling magsalita, papatayin ko. Sige, simulan na. Lahat sumigaw. Mas maaga nating mapapatawag si Zhang Shan. Mas maaga kayong makakauwi. Dapat niyong malaman. Ang hangin na nilalanghap niyo ngayon ay may lason. Zhang Shan, alam kong nasa loob ka. Sa likod ko ay mga kapitbahay mong may kaugnayan sa'yo. Simula ngayon. Sa bawat 10 paghinga, papatayin ko ang isa. Hanggang sa mapatay silang lahat. Bata. Malapit nang matapos ang 10 hinga. Hindi ka pa ba sisigaw? Kuya Zhang Shan, ako si Xiaoyi. Si tatay at nanay ay nasunog hanggang mamatay. Si bunso na ipit ng malaking biga, hindi ko siya matanggal. Hayop. Maliit na ikatlo. Personal kong mungkahi, mas mabuting matutunan mo si Hanli. Maglagay ng langis sa ilalim ng paa. Mas mabuting tumakbo na. Hindi siya tatakbo, tiyak. Ang mga taong ito ay handang gawin ang lahat para pilitin ang sarili. Nasaktan ang napakaraming inosenteng baiksin. Dahil naubos na ang hydrogen. Ilagay ang biogas sa storage bag. Ihagis ito sa tamang pagkakataon. Siguradong hindi ito mas mababa kaysa sa Budha's Wrath ng Xiaoyan. Diyos ko, tulungan mo akong humigo. Zhang Shan, lumabas ka na. Ang gulo na iyong dulot. Bakit mo kami kasama sa problema? Mukhang hindi maganda ang relasyon mo sa kapitbahay mong si Zhang Shan. Pasensya na. Dumating na ang oras. Susunod. Pasensya na. Ikaw na, Lawang. Narinig kong maganda ang relasyon mo kay Zhang Shan. Ikaw pa nga ang nagdala ng ginto at pilak para sa kanya noon. Mga hayop, lahat kayo ay mga hayop. Huwag mo akong sisihin, Mang Wang. May dahilan ang bawat galit at utang. Kung may sisisihin, si Zhang Shan ang dapat. Siya ang nagpasimuno ng gulo. Sumigaw ka. Bilisan mo, sumigaw ka. Kung hindi ka sumigaw, ipapadala ko kayong mag-anak sa kabilang buhay. Pakinggan mo, Zhang Shan. Dapat mong itago ang sarili mo ng mabuti. Basta makalabas. Magsanay ng mabuti sa hinaharap. Babalik para maghiganti sa iyong tiyuhin. Matanda. Kung talagang gusto mong mamatay, susuportahan kita. Hi. Zhang Shan. Ayaw mong lumabas, ano? Kakaalis lang ng nanay mo. Siguro hindi pa lubos na nabubulok ang bangkay niya. Gusto mo bang makita kong isabit siya sa gate ng lungsod? Sigurado akong napakadramatikong tanawin yan. Ikaw si Huang Guangyao, tama. Tandaan ko na ang pangalan mo. Pagkatapos kong patayin si Zhang Shan. Siyempre, hindi ito magdadalawang isip na ibigay ang isang pundasyon na pil. Salamat, senior. Salamat, senior. Doon sa direksyong iyon, bilisan mo. Hahaha. Sa wakas, hindi na nakatiis si Zhang Shan. Mga kaibigan, makakagawa ba tayo ng pundasyon at maging Diyos ngayon? Ito na ang pagkakataon natin. Si Zhang Shan, ikaw pala. Ang lolo mo, ako mismo. Huang Guangyao. Ibalik mo ang buhay ng tiyuhin ko. Dragon Tumbling 9 Transformations. Wooden Dragon Bind. Tulungan niyo ako. Guro, tulungan mo ako. Agad na putulin ang nakabuhol na paa. Kung hindi, huli na ang lahat. Gamitin mo ang liwanag ng kidlat para putulin.
Huang Guangyao, dapat kang mamatay. Nakakainis kung ayaw mong mamatay. Sumama ka sa akin at ibuhos ang lahat ng lakas. Ngayon, natatakot ka na ba? Huli na. Kayo, mga basura. Walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Tenglong Ju ba yan? Thunder Dragon Whip. Kailangan kong bayaran nyo ang inyong buhay. Sobrang laki ng konsumo ng espiritual na lakas. Wala nang oras para mag-unize. Mukhang kailangan talagang gumastos. Matapang. Hu Zhengming. Maghiwalay tayo at hanapin. Ipinapahayag ko ito ngayon. Kung hindi ko makita ang bangkay ni Zhang Shan, wala nang dahilan para magpatuloy ang Zhunsek. Huwag mag-alala, senior. Ako, si Hu Zhengming, ay handang mamatay. Mabilis, pumatay sa Zhang Shan sa Thousand Miasma Forest. Zhang Shan, talaga namang magaling ka. Para lang mahanap ka, talagang naghirap ang matandang ito. Ang matandang ito, bilang pinuno ng akademya, ay tumutulong sa kasamaan. Kayo bang mga tao ng Zunmen ay pinalaki sa dumi? Isang maliit na bata lang. Ang nakapagpawala ng lahat ng iyong tapang bilang isang lalaki. Bodong anak, masyadong mababaw. Ano ang alam mo batay sa iyong pananaw? Wala kang alam. Wala akong kailangang malaman. Ang kailangan ko lang ay malinaw na. Ikaw, matandang tao. Tinutulungan ang mga dayuhan na hulihin at patayin ang mga tao ng Wushuang City. Matigas ang ulo. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang sumuko ka na. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyon mo. Tumahimik ka. Gusto mong ipahuli ako. Kaya mo bang gawin yan mag-isa? Ha? Ito ang jutsu ng pagkakagapos ng kahoy. Napakakakaibang mahika nito. Ginamit mo ang teknik na yan para patayin ang estudyante ko kanina, hindi ba? Hindi ko inakalang nagkaroon ka rin ng magandang pagkakataon. Talagang napakaswerte mo. Zhang Shan, kakaiba talaga ang mahika mong ito. Nagkaroon tuloy ako ng interes. Kung maipapahiram mo sa akin ang iyong pamamaraan ng pagsasanay upang makita. Hindi naman ako. Hindi makakapag-isip na isara ang isang mata at buksan ang isa pa. Upang payagan kang umalis. Matandang tao, akala mo ba'y 3 taong gulang ako? Nandito ang pamamaraan ng pagsasanay. Kung may kakayahan ka, kunin mo ito. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na Dayanju. Ito ay nilikha ng isang nakatatandang tao. Narito ang pamamaraan. Ngunit akala mo ba ibibigay ko ito sa iyo ng basta-basta? Tama ang kabaligtaran. Ngayon, sisirain ko ito. Hey, batang kuneho. Matagal ko nang alam na mayroon ka nito. Mas bata ka pa para makipaglaban sa akin. Ngayon, ang dayan na ito ay akin na. Matanda. Kung mababa ang leyo mo, huwag nang matutong mag-ayos ng mga bagay. Hawak ng dragon. Tanggapin mo ito. Gagawin kitang porcupine. Ay. Ano? Paano ito posible? Sumpa. Ikaw walang hiya. Ang kamay ko. Bitawan mo ako. Ayokong mamatay. Pakiusap, bitawan mo ako. Kung alam ko lang ito kanina, bakit pa noong una? Noong humingi ng awa ang mga inosenteng tao sa iyo. Ano ang ginawa mo? Zhang Shan, saan ka pupunta?
Nakakainis. Ang ulap na ito ay talagang makakapigil sa pag-alam ng isip. Zhang Shan, mas mabuti pang tumakbo ka na. Kapag nahuli kita, ayos lang. Kailangan munang putulin ang mga kamay at paa. Para maranasan mong mas masakit pa sa kamatayan. Huling piraso na ito. Ngunit ibalik ang lakas sa katawan sa Ruro. Walang problema dito. Babae, kung may lakas ka, huwag kang humabol. Bigyan mo ako ng 3 taon. Basta 1 taon lang ang kailangan para umunlad. Pagdating ng panahon, ibababa kita at isasabit sa tarangkahan ng lungsod. Pangalan mo ay Zhang. Kung makikita mo ang araw bukas, hindi na ako magiging J. Ano naman kung hindi? Anong pagkakaiba kung G o hindi? Tumahimik ka. Zhang Shan, papatayin kita. Durugin at putulin sa pira-piraso. Habang tumatakbo ka, halika dito, bastos na bata. Malapit na tayo. Sakto lang ang distansya. Sapat na para mapatay agad ang batang ito. Ikaw na Zhang. Panahon na para magbayad ka. Sumabog ka, pulang apoy na bumagsak na bituin. 20 hakbang, 10 hakbang. Mamatay ka na. Walang sinuman ang nakaiwas sa pagbagsak ng pulang apoy. 7 hakbang. 5 hakbang, 3 hakbang. Comfortable. Sa wakas, natapos na ang salot na si Zhang. Anong uri ng daga ka? Nakatagong ulo, nakabuyang katawan. Nakakainis. Zhang Shan, maghintay ka sa akin. Gamitin ang kamay ng pagdakip sa dragon para salubungin ang apoy. O kaya'y nahirapan. Halos hindi ko na nakayanan. Buti na lang at nandyan si Brother Chan para labanan ang masamang babae. Hintayin lang na magkasakitan sila. Babalik ako para tapusin ang laban. Uy! Ito ba yung rejuvenating pill na kinuha ni Fang Ding kanina? Bakit nandito ito? Tama nga, walang hindi nagiging posible. Aba. Huwag ka nang mag-alala. Ang laki ng ulo ng nanay mo. Kayang-kayang patayin ang batang iyon. Hayop, huwag kang magmalaki. Kung magpapatuloy ka, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Sumpa. Lahat ay sumpa. Gusto mo bang magpatuloy sa pag-ubos? Naku. Hindi ito totoo. Ang babaeng ito ay talagang naging ganito kalakas. Delikado, bumalik ka na. Mga gago, naghahanap kayo ng kamatayan. Huwag. Samantalahin ang iyong sakit para kunin ang iyong buhay. Sa impyerno. Zhang, papatayin kita. Huwag masyadong mag-ingay. Nandito lang ako. Kung may lakas ka, subukan mong patayin ako. Sobrang nanlalamang ka, Zhang. Hindi maganda.
Hawak ng dragon. Zhang, ang alam mo lang ay mga mababang uri ng nakatagong atake. Huwag mong isipin na hindi ko kaya. Hindi ko lang pinapansin gamitin. Haha, ang tanga ko talaga. Sa totoo lang, simula pa lang, hindi naman kailangang magpakapagod ng ganito. Isa ka lang nasa yugto ng pag-ipon ng enerhiya, wala ka pang proteksyon ng ki. Kailangan lang kitang pigilan para hindi makatakas. Kahit itong hamog sa paligid. Kaya kang tunawin ng malinis. Tanga, kahit na umatake ka ng direkta, hindi ka makakasakit. Lalo na't ito ay isang piraso ng bulok na kahoy. Lene, sinusubukan mo bang ubusin ang aking espiritual na lakas? Huwag na mag-aksaya ng isip. Ang baril na ito ng dalaga ay makakapagpababa ng pagkonsumo ng mahika ng kalahati. Lahat ng lakas. Wala ka ng ibang paraan. Gusto mo lang naman ilihis ang atensyon. Hahaha. Zhang Shan, ito lang ba ang kaya mong gawin? Matagal ko nang nabasa ang mga galaw mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal sa lasong ulap na ito. Hindi ko inakalang sa ganitong sitwasyon. May natitira ka pang lakas. Zhang Shan, talagang ikinagulat mo ako. Mukhang. May konting pananaw pa si Ate Dainoon. Tama nga, hindi mababago ang ugali ng aso. Lahat ng pinapakita mong anyo ay paghahanda para sa susunod na mabangis na atake. Sumpain ang aking ipinagmamalaking anyo. Nawasak ito. Ikaw, mapanlinlang at masamang tao. Patay ka sa akin. Diyos ko, tulungan mo ako. Sana'y maganda ang kapalaran. Peste, talagang nakakatakot ang lakas na ito. Buti na lang, nagdagdag ako ng ilang seguridad. Kung hindi, talagang magiging malungkot ito. Ito ay isang espasyo na uri ng imbakan na singsing. Hayaan mong tingnan kung ano ang nasa loob. Talagang malalim ang pinagmulan ng pamilyang G. Ang mga dala ng amoy na batang babae ay puro mamahaling bagay. Maganda ang damit na ito. Sa wakas, lumabas na. Talagang matindi ang nakalalasong ulap sa kailaliman ng Qianzhang Forest. Halos doon na ako naubos. Hindi na talaga ako makakabalik sa Wushuang City. Sa kabuuan, mas mabuting umalis muna sa gubat na ito bago magplano. Hehe, akala ko patay ka na. Talaga namang hindi ako nagkamali sa'yo. Hala, maganda ang baril na yan. Pero para sa isang nasa yugto ng pagbuo ng enerhiya, medyo sayang lang. Limitado ang aking kakayahan. Yung mga inosenteng tao. Karamihan lang sa kanila ang nailabas ko mula sa gubat ng libo-libong lason. Maraming salamat, nakatatanda, sa iyong pagtulong. Huwag ka munang magpasalamat. Kahit nakatakas na ang mga yon, wala ni isa sa kanila ang makakabalik ng buhay sa lungsod. Ay, dumating ang suporta mula sa Purple Cloud Sect. Patayin ang lahat ng mga inosenteng tao sa daan. Hehe. Galit ka ba ngayon? Gusto mo bang maghiganti? Baka matulungan kita. Pakiusap, tulungan mo ako, guro. Hindi ko malilimutan ang iyong malaking kabutihan. Hindi naman masyadong utang na loob. Kundi ito ay kapwa kapakinabangan lamang. Kapwa kapakinabangan. Tama, kapwa kapakinabangan nga.
Nakikita kong matalino ka, bata. At hindi rin masama ang lakas mo. Basta tulungan mo akong ilibing ang batong ito. Sa tabi ng lawa sa hardin ng mga peach sa likod ng Purple Cloud Sect. Sa'yo na ang pil ng pagbuo ng pundasyon na ito. Nagbibiro po kayo, nakatatanda. Ang bangkay ng punong guro ng Zion Academy ay nakahiga lang dyan. Sa tingin mo ba makakapasok ako sa likod ng bundok ng Zion Sect? Maganda nga ang pil ng pagbuo ng pundasyon. Pero kailangan mo munang mabuhay para makuha ito. CJ, bakit hindi pwede? Sige na. Sabi ni Park Go-chang, kung kaya mo talaga. Kahit hindi, kaya pa rin. Park Go-chang. Senior, ang pangalan na ito. Ano bang masasabi ko? Napakatapat. Tapat na. Ay, mga kabataan, huwag mong alalahanin ang mga detalye. Naghanda na ako ng isang maskara ng halimaw para sa'yo. Kahit na para sa mga cultivator sa dance stage. Hindi nila matutuklasan ito kahit nasuriin pa ang iyong mukha gamit ang kanilang espiritual na pandama. Isang pairs ng soul exchange pearls. Partikular na dinisenyo para sa pagkuha ng soul imprints ng Purple Cloud Sect. Hehehe, kumusta? Hindi ba ako mabait sa'yo? Senior, ano ba ang pagkuha ng soul imprint? Kailangan bang dumaan dito lahat ng sumasali sa sekta? Pwede ring sabihin na ganoon. Sa totoo lang, dapat lahat ng cultivator sa foundation establishment stage ay kailangang kunan ng soul imprint. Parang impormasyon ng pagkakakilanlan. Kapag pumasok ka sa Purple Cloud Sect, unti-unti mong mauunawaan. Paano mo ito gagawin? Ang benepisyo na ito ay hindi basta-basta makakamit ng sinuman. Paano mo nalaman, Senior, na hindi ko kukunin ang foundation establishment pill at tatakas? Hehe, matalino ka. At higit pa rito, isa siyang matalino at matapang na tao. Hindi ako magkakamali, ako si Park Gok-chang. Ang mga tao ay nawawalan ng kayamanan. Naghihirap na higit sa 10 taon. Lahat para sa pagbuo ng pundasyon upang umakyat sa langit. Ngunit karamihan ay namamatay sa pagkakabihan. Nagtatipon ng enerhiya sa 9 na antas. Dahil kulang sila ng isang pill para sa pundasyon. Hahaha, ang tuso mong bata. Kahit hindi ko malinaw ang layunin ni Park Gok-chang, wala akong magawa kundi makipagkasundo sa kanya. Ang mga dalubhasa ng Zion Sect ay pumasok na sa gubat para maghanap. Kung wala ang kanyang proteksyon, wala na akong kahit anong pag-asang mabuhay. Magtiis muna, at baka mabago ko pa ang aking kapalaran. Matagal na tayong hindi nagkita, Zion Sect. Bumalik na ako, si Zhang Shan.